So eto po, mga kababayan ko, mga tropa pips ko, napapansin nyo ba? Parang hindi na ganoon kalakas ang dating DDS propaganda machine ngayon. Dati po, isang post lang, viral agad. Isang script lang, naku, ulit-ulitin ng daan-daang pages. Kapag may issue si Inday Sara, biglang may diversion, may emotional drama, may fake outrage. Pero ngayon, naku, parang hirap na hirap silang kontrolin ang social media narrative. At habang humihina ang troll farms, mas lumalabas ang isang malaking problema. Hindi na po pinapaniwalaan ng publiko ang mga palusot. Lalo na ang pinaka-controversial ngayon. Yun pong tinatawag nilang bank glitch. Ngayon, welcome back po mga tropa pips ko dito sa ating mga manonood ngayon. At ngayon, pag-uusapan natin kung bakit unti-unti nang bumabagsak ang digital propaganda infrastructure na matagal naging panangga ng kampo ni Duterte laban sa accountability. Actually, itong propaganda na ito o yung mga ganitong paggamit sa SOCMED, nagsimula yan noong 2016 election. At isang buhay na saksi diyan si Kuya Nino Barsaga na makakapagpatunay na talagang ito pong si Digong ay ginamit po ang SOCMED para sa kanyang propaganda. Panglaban sa mga kalaban sa politika at pang-blackmail sa mga kinabubusitan ni Digong. At bakit habang humihina po ang trolls at propaganda page, naku po, mas lumalabas na mahina, mababaw at hindi ka panipaniwala ang mga depensa kapag wala ng organized machinery na sumasalo rito. Ngayon, kitang-kita na po natin na bumabagsak na po ang troll farms. Sa loob ng maraming taon, naging sandata ng Duterte political machinery ang coordinated troll operation sa social media. Ito ang ginagamit para manipulahin ang public interception. Public perception ay iharas ang critics, magpakalat ng fake narratives, gawing trending ang propaganda at takpan ang mga issues ng korupsyon at abuse. Kapag may issue noon, naku, biglang may diversion po sila. Biglang may coordinated attacks laban sa critics. Biglang may script, emotional content. At aminin natin, malakas po ang epekto nito dati. Pero ngayon, ibang-iba na po ang sitwasyon. Isa-isang nawawala ang dating malalakas na propaganda page. Bakit? Nako, hindi na po kasi uubra yan sa pamumuno ni PBBM. Humihina na rin po ang kanilang mga engagement at nawawalan po ng credibility ang mga tauhan nito, yung mga bumubunganga. At mas marami na pong Pilipino ang marunong kumilatis ng coordinated disinformation. Kapag bumagsak po ang troll farms, nako, babagsak din po ang artificial support system ng propaganda. Ngayon, eto, yung PGMN. Dating propaganda weapon to. Ngayon, abala po sa damage control. Isa sa pinakamalaking dagok ngayon sa DDS online machinery ay ang nangyayari sa Peanut Gallery Media Network ni Franco Mabanta. Matagal na po itong naging isa sa pinaka-agresibong propaganda platforms online na sumusuporta sa kampo ni Duterte. Ito po ang nagsilbing attack platform laban sa administration at critics, amplifier ng pro-Duterte narratives, distributor ng anti-impeachment messaging, at mobilization hub ng DDS online ecosystem. Di ba nandyan nga yung si ano pangalan nito, yung si Oliva na puro puro anti-government din ang mga ginagawang mga programa diyan sa PGMN. Pero ngayon po, imbes na po na depensahan si Sara Duterte, abala po sila sa sariling damage control. Dahil nga po, nasangkot si Franco Mabanta sa kontrobersya at alegasyon po ng extortion. At dito pumapasok ang malaking problema ng propaganda machinery. Kapag ang mismong propagandista ang nawalan ng credibility, nadadamay ang buong narrative structure
Sayang, hindi mo kasi ginalingan, Franco Mabanta. Dahil paano magiging moral alternative media ang isang platform na iniuugnay sa manipulation at extortion. Naku po, Sus Mariosep. ACDC. ACDC ba lakad nitong si Franco Mabanta? Ngayon po, hindi po basta ordinaryong page lamang ang PGMN. Importante itong maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi simpleng opinion page lang ang PGMN. Isa itong strategic communications weapons ng DDS ecosystem. Ang branding nila, alternative media, independent platform, at free speech. Naku po, pero sa ilalim ng branding na ito, agresibo nilang tinutulak ang pro-Duterte narratives, anti-administration attacks, coordinated outrage campaigns, at anti-impeachment propaganda. Ito meron silang ano rito, teka. Play natin to itong isang sinasabi ni ni CJ Hero. Ito. Meron tong meron tong sinasabi nung nakaraan Okay. Okay, hanapin lang natin. Okay, meron to sinasabi nung nakaraan Ano daw, hindi daw sila nabuo sa sa suitcase o sa suitcase Ito. Babies and we're not sugar babies. Yan. We're not Nepo babies and we're not sugar babies. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. So who funds us? Yeah! We're not Nepo babies and we're not sugar babies. Ayun. So, hindi daw sila sugar babies, hindi daw sila nepo babies, hindi daw sila funded ng China, hindi daw sila funded ng oligarch. Funded po sila ng extortion. Sa extortion pala galing yung kanilang mga pondo. Nga ko po, ang strategy po nila na magmukhang independent, hindi po nagtagumpay. Bakit? Malinaw naman po talaga ang kanilang political alignment at nasangkot nga po si Franco Mabanta, ang kanilang CEO, sa isang napakalaking kontrobersya ng pangingikil. At ito po ang dahilan din kung bakit malaking dagok sa kampo ni Inday Sara Duterte ang paghina ng PGMN. Dahil nawalan sila ng isa sa pinaka-organisadong digital defenders nila. Siyempre, yung ibang mga naniniwala dyan, hindi na maniniwala dyan kasi sa PGMN. Ngayon po, ito po kasing si Sara Duterte, kapag po walang propaganda, talagang expose siya. Ito ngayon ang mas malinaw na nakikita po ng publiko. Kapag humihina po ang propaganda machinery, mas expose po ang kandidato sa direktang scrutiny ng publiko. At ito mismo ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Dati kayang tabunan ng trolls ang kahit anong issue, pero ngayon, mas maraming Pilipino po ang nagtatanong kaysa basta naniniwala. At dahil dito, mas lumabas po ang kahinaan ng maraming depensa ng kanilang kampo. Lalo na po yung bank glitch narrative. Napaka-imposible naman po talagang mangyari niyan kahit sino po nga nasa bank industry, simula sa bank executives, mga bank managers, mga regional managers ng mga bangko pababa, hanggang sa janitor, janitress, mga gwardiya, cleaner ng bangko, mga clerk, hindi po maniniwala na magkakaroon ng bank glitch na from 2 million naging 2 billion pesos ang papasok sa iyong bank account. Napakalaki po niyang katarantaduhan. Ngayon po, syempre, mas lalo pong lalalim ang issue at mas malalaking problema po ang paparating. Imbes na luminis po ang issue, mas lalo itong nagiging kahina-hinala. Dahil habang iniiwasan ng direktang paliwanag
sa pinanggalingan ng pera, mas lumalakas po ang public suspicion. At dito po pumapasok ang usapin ng unexplained wealth, betrayal of public trust, at posibleng graft and corruption concerns. Kaya nga yung sabi ng isang abogado nila, yung kaalyadong abogado nitong si Sara Duterte, dumaan lang yung pera na yan. Hindi naman lahat yan inaitago dyan sa bank account na yan. Dumaan lang yan. Pumasok lang yan, lumabas din. Di ba? Di parang inamin na rin nila na talagang merong ganon. 6.7 billion na pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. Di ibig sabihin yan, meron talagang bilyon-bilyon. Meron talagang pera galing kay Sami Uy. Meron talagang mga pera na nanggaling sa mga drug lords at sa mga gumagawa ng illegal dito sa ating bansa. Kasi hindi importante kung dumaan, pumasok, lumabas din. Hindi importante yon. Ang importante, bakit kayo binibigyan ng ganyang kalaking pera? Bakit kayo pinapadaanan ng ganyang kalaking pera? Diyan sila huli Kapag hindi na po maipaliwanag ng maayos ang mga records, ang mga bank trails, naku po, mas lalong nagiging political liability ang depensa. Ngayon po, ang totoo po, mga tropa pips ko, hindi PACS ang nagpapalakas sa maraming depensa ng kampo Duterte, kundi propaganda repetition. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang narrative mula sa trolls, vloggers, fake page, at coordinated accounts, naku, may mga tao pong napapaniwala. Pero kapag nawala ang amplification machinery, lumilitaw ang kahinaan ng mismong argumento. At ito na po ang nangyayari ngayon. Kapag wala ng organized troll force, mas nakikita ang contradictions, mas lumalabas po ang inconsistencies at mas obvious ang emotional manipulation at mas nangingibabaw po ang factual scrutiny. Ngayon, eto na po yun, yung pagbagsak ng peer politics. Noong malakas pa ang DDS, online machinery, maraming natatakot magsalita dahil sa harassment at coordinated attacks. Pero habang humihina ang troll ecosystem, mas maraming Pilipino ang nagiging vocal laban sa propaganda at disinformation. At balita ako ngayon, may mga lalabas na mga na bigyan ng kikil nitong si Franco Mabanta. Naku po, delikado. At ito po ang pinakaayaw ng propaganda networks, ang publiko na hindi na natatakot. Dahil kapag hindi na gumagana ang peer tactics, nawawala po ang control sa narratives. Hindi na po sapat ang scripted outrage. At ngayon, malinaw na hindi na sapat ang scripted emotional videos, coordinated hashtags, fake outrage campaigns, manufactured victimhood narratives. Naku, hindi na po yan uubra. Dahil ang publiko ngayon ay mas mapanuri na. Naku, totoo naman yan. Marami na pong mga Pilipino ang tumalino. At mas marami na pong nagtatanong, nasaan ang ebidensya nyo? Nasaan ang bank certification? Nasaan ang factual rebuttal? Nasaan ang credible explanation? At kapag facts na ang usapan, hindi po sapat ang troll issue. At ito po ang reality ngayon, mga kababayan. Kapag bumagsak ang propaganda machine, lumilitaw po ang katotohanan. At ngayon, isa-isang humihina ang troll farms. Nawawala ang mga organized amplification network at nagkakaproblema ang mga propaganda platforms tulad ng PGMN. Mas nakikita ng publiko kung gaano kahina ang mga depensa kapag wala ng trolls na sumasalo. At kapag facts na ang kaharap, hindi sapat ang bank glitch, emotional drama at scripted outrage para takasan ang accountability. Kapag propaganda po ang pangunahing depensa, madalas ibig sabihin mahina po ang katotohanan nito. Kung gusto nyo ng mas marami pa pong mga political analysis at expose, i-like, i-share at i-follow ninyo po itong aking YouTube channel.
Dahil hindi tayo titigil hanggat hindi po lumalabas ang katotohanan. Kaya nga po ang aking slogan ay tamang info para sa Pilipino.